atay balon-balunan. So, nakapag-ready na ako dito ng sibuyas at bawang. Ayan. So, samahan nyo kung magluto ngayon ng ating adobong atay balon-balunan. Tara! So, nagbukas na nga ako ng kalan dyan mga mi para nga makapag-start na tayo. Yan, nasa mahinang apoy lang naman, tapos naalala ko, meron pala akong mantikang natira dun sa pinagprituhan ko ng manok. So, yun na lang yung ginamit ko. Malinis naman yun. Kailangan wag magsayang dahil mahal nga yung mga bilihin. At yan, nilagyan ko lang ng mantika yung kawali. Pagkatapos nga, nagsimula na tayong maggisa nitong ating bawang. Siyempre, medyo papulahin natin yung bawang dyan para mas umamoy, bumango yung ating niluluto. Uy, kala mo professional. Hindi po ako professional hindi ako magaling sa pagluluto. Yung tamang alam ko lang na paraan ng pagluluto, yun lang po ang ginagawa ko. Seryoso? Umulan din ba sa inyo mga mi kagabi? Ang lakas ng ulan, grabe, nagtuluan nga dito sa bahay. Mabuti na rin yun, at least nakita namin kung saan yung mga may butas. Isa na rin pala yan sa kailangan natin paghandaan sa susunod na mga buwan dahil magtatag-ulan naman. Hirap pa naman pag maraming tumutulo sa loob ng bahay kasi yung mga gamit natin mababasa. Plano ko nga na umakyat na sa bubong sa mga susunod na araw para nga tumulong din ako magdikit ng mga kailangan takpan dun sa bubong. Nagisa ko na nga mabuti yung bawang at sibuyas yan at nilagay ko naman itong ating balon-balunan dahil nga matigas pa to. Ito muna yung inuna natin. Tama ba mga mi? Tama ba yung ginagawa kong procedure ng pagluluto? Actually, first time ko lang magluto nitong atay balon-balunan. May napanood kasi ako at parang ang sarap-sarap. Kaya naman tinry ko rin. Ayan, di gaya kasi. Mag-isa ko na nga yung balon-balunan ay tinimplahan ko rin ng konting paminta. Siyempre, minekos-mekos lang natin yan para talagang maluto yung bawat isa. Pagkatapos nga, nilagyan ko na yan ng isang basong tubig lang muna. Para nga mapakuluan ko muna to hanggang sa lumambot. Fast forward na nga nung kumulo na at lumambot na nga rin siya, inilagay ko naman itong atay. Kasi nga, di ba mabilis lang naman tong malutong atay? Kaya yan, hinalo ko na siya sa balon-balunan. Pagkatapos nga, hinalo-halo ko lang at nilagyan ko na nga rin ng toyo para magkakulay na yung ating niluluto. Siyempre, pagkatapos ng toyo, dapat may suka rin. Nilagyan ko nga rin ulit yan ng kaunting paminta. Tapos nga, hindi ko nga muna hinalo dahil nilagyan nga natin ng suka. Pinakulo ko na lang muna yan. At yan nga, kumulo na yung ating niluluto, kaya naman pwede na nating ilagay yung mga iba pang condiments na gusto nating ilagay para mas lumasa yung ating adobo. Dito nga sa niluluto ko, nilagyan ko lang ng kaunting betsin. Pagkatapos, dahil feeling ko medyo tumabang dahil nilagyan ko pa nga yan ng kaunting tubig, nilagyan ko rin yan ng kaunting asin. Para nga bumalance lang yung lasa niya, inilagyan ko rin ng kaunting asukal. At yan nga, for the halo-halo na nga yung mamiyan nyo dahil maya-maya nga ititikman ko na yan kung okay na ba yung lasa. Yan na nga, tikiman time na para naman malaman natin kung talagang masarap na yung ating niluto. Para naman sa lasa parang nakulangan lang ako ng kaunting-kaunti lang naman ng toyo. Instead nga na asin, toyo na lang yung nilagay ko. At yan nga, habang kumukulo ay hinahalo natin para matikman ko na kung okay na ba yung lasa. Para sa akin nga ay okay na yung lasa niya, kaya naman okay na rin to, luto na rin naman at okay na nga. At yun lang muna for today's video. Salamat po sa panonood.